Senator Bato, tignan mo ako. Nahira ka ng pagkababae ko. Akit naman kayo ganyan. Sinasabi mo na magkakaroon ng political crisis or constitutional crisis kapag hindi umattend ang mga high-ranking official. Bakit noon? Diba? Kay Rick Gordon, tama ba? Hindi ako nagkamali, pa-double check na lang. Diba? Yung may mga relative na concern and then pinatawag din yung mga official, di ba tinawan-tawanan lang ni Duterte? Di ba in-invoke din nila ang kanilang executive privilege? Tapos gusto nyo sa inyo lang kakampi. Anyway, sa lahat ng mga nagsuporta sa akin, guys, thank you. Ay, no. Charot. Nakaka-ano kasi, nakaka-bad trip kasi, di ba? Yes. Sinaksak ako ngayon ng DDS. Ginanon ako. Di, may product kasi akong in-apply dyan. So, tinatry ko lang. Malay mo naman. Pag effective siya, di, ibibenta ko. Oo. Try natin sa mga DDS. Ang ganda ng outfit natin. Virgin. Napakagigil ko. Anyway, ang pinaka-topic talaga natin ngayon. Maliban dun sa kanina kasi, di ba? Last hearing, last April 3rd. Last hearing, or second hearing ng ni Eme Dora, Amy Marcos. Dapat hindi naman napahiring-hiring yan. Gabi Neches Escudero, dapat wala tayong ginagawa during recess. Pero ngayon, how is so important and special? Alam naman ng Pilipinas na may mga confession talaga si Digong. Diyos ko, pinapahirapan niyo pa yung sarili. Di ba? Tapos ang sabi ni Bato, hindi daw magiging balance or parang nalalabag daw ang checks and balances daw dahil unconstitutional daw yung mga hindi pagdalo ng mga executive officials, di ba? Talaga ang hindi constitutional or unconstitutional ay yung mga EJK nyo. Kakagigil. Yun naman talaga kasi, di ba, nakaka-stress kayo. And then lumalaban, di ba? Punta naman tayo sa ICC. Lumalaban at laban ang lola mo, Sara Duterte. Gusto daw pangalanan daw. Hinahamon niya hinahamon niya yung ICC na dapat daw yung nagka-counter sa kanila, which is grupo ni Attorney Conti, ay magbigay ng 30,000 names. Ito yung sagot. More cases against former President Rodrigo Duterte may be presented before the International Criminal Court. That's according to ICC spokesperson Fadi El Abdallah, who says